Ayan mga kababayan, ay magantay lang po tayo ng 3 weeks hanggang isang buwan po ay may malaki pong balita at mayroon pong paglalamayan na hindi basta-bastang tao, kilalang tao. Sa tansya ko lang po ay mga 3 weeks to 1 month, paglalamayan na po ito. At kung inyo pong napanood yung dating vlog ko na kung saan ay napakaganda ng katawan nito, napaka-likse, pero yun po at ilang buwan lang ay ito na, mag-i-end na, magpapaalam na po sa atin itong kilalang taong ito. Hindi ko na po i-broadcast yan, alam nyo na po yan. At sabi ko nga, 3 weeks to 1 month, antayin po natin. At sigurado na po yan na paglalamayan po. Pero wag niyo pong isipin na ako ang papatay nito. Hindi po. Wala po akong, hindi ko po palalapatin dito sa kamay ko yung mga ganon. Bagkos ay yan po ay tinusok na po natin ang dibdib niyan. Tinusok natin ang lalamunan niyan. At yan po, inabot din ng ilang buwan bago tuluyang bibigay ito. At kasi unti-unti lang, hindi ko naman talaga tinusok ng todo, ay kaya unti-unti. Ngayon po, sabi ko nga po sa inyo, yung pong hindi naniniwala, at yung pong mga nagko-comment, sabi ko nga po rito nung nakaraang vlog ko, na mayroon po akong tutusukin na naman sa tumbong. Sa tumbong na po para hindi makaibak. Para sa ganun, sasabog yung baho at magsama-sama na sila hanggang sa huling hininga nila. At ito po ay hindi ko na po sasabihin dito kung sino yung mga pangalan nito, mga ito, anong mga pangalan nito. At yan po ay nakuha ko ng pangalan. Nakakuha na po yan, ibig sabihin, nakalista na po rito. At pagkatapos ko pang gagawin, tusukin ko ang tumbong itong mga gagon to, ay mayroon pa pong pagdadaan ng ibang proseso pa. At yun ay lulutuin pa hanggang sa ito ay tumalab sa kanilang mga katawan. Anyway, simple lang naman yan. At sinabi ko naman po yun 4 at ito. Sisimulan na natin bago tayong pupunta ng ating topic. Ay dito po natin sa tumbong, tusukin na po. Dito sa tumbong mismo. Yun po mga nagko-comment ng katangahan at kabubuhan na kung ano, okay lang po na mag-comment, okay lang po na mag-criticize kayo sa sinasabi ko. Pero yung kabastusan at personal hindi ko palalampasin yan. Kung ano po yung inyong nakikita or papanood sa vlog ko, okay lang po mag-comment. Kahit ano po yan, huwag lang yung personal na. At sasabihin pa isa akong bugok na kung ano-anong mga sinasabi. Anyway, at isa na sinabi ko na po ay nandito na po yung pangalan. Kanina po namin inayos ito. At ito ipapakita ko lang po na tutusukin ko na. Lahat po ito ay tutusukin ko sa tumbong lahat. Ito sa tumbong. Ayan ayan. Dito tusukin na natin. Nandito na po yung pangalan yan. Yan. At ito po kanina ay ininit na po ito kanina sa kandila at itutusok ko na lang. At nandun na po yung pangalan ng mga ito. Lahat po sinasabi ko, lahat na magko-comment, welcome. Pero sinasabi ko po sa inyo, pagka-personala na, hindi ko po palampasin ito. Kagaya po ito mamamatay na sa loob ng isang buwan lang. Baka hindi na po aabutin na isang buwan mamamatay na ito. At ito yung pinakamalaking personalidad na mamamatay ngayon, maliban doon sa 2 politiko na nauna na namatay na. At hindi lang po ilang beses nangyari at kagaya noong inawat ko dati na bashers ko na sinabi ko, tumigil ka na. Tama na. Baka mapika ako. Sabi ko na, hindi pa rin tumigil. Ayun, namatay. Tapos sinundan po yun ng 2 politiko. At hindi po binalita yan, pero patay na po. At
kahit na isa-isahin nyo po yung, alamin nyo po dyan sa mga politiko dyan. Nandiyan naman po yan sa Google kung sino yung namatay na. At ito yung mamamatay pa lang, ay nandyan po sa vlog ko, noon pa po yan. Noon pa pong mga ilang buwan po na po nakakaraan, ito ang taong napakalakas, napakaganda ng katawan, bilog na bilog ang mukha, pero ngayon mamamatay na rin at antayin po natin sa loob ng isang buwan. Ito na po yung pangalawa. Sabi ko nga po, tumbong ang kukunin natin. Tutusukin natin ang tumbong para hindi makadumi. Ayan. Yan. Yan po. Ayan. Pangatlo. Yung apurahin na natin. Ayan, itusok ulit natin sa isang tumbong pa yan. Ayan, aywan ko lang. Tingnan natin kung hanggang saan yung tigas mo. Ha? At yan, isa pa. Oh. Ayan. Oh, yan. At pagkatapos nito, may pagdadaanan pa. Isa lang muna ito doon. Okay. Ayan, isa lang muna. Okay. So, tapos na tayo. At yun lang naman eh. Kung inyo natatandaan, may mga tinusok ako sa lalamunan. Ngayon, nagsasaper na. Mayroon nga nga dumudugo ang ilong dyan eh. Diba? Anyway. Okay. At kukuhan ko lang po yung papasadahan ko lang po itong press conference ng mga KOJC na kung saan po talaga nakakapangilabot na mga sinasabi nitong mga member ng KOJC doon sa kanilang press conference. At tatanungin natin si Abalos kung sino yung sinasabi ni Ka Eric Siles na Manny C na nagbigay ng 10 milyon para sa pagkakadakip ni Pastor Kibuloy. Ulol, sinabi ko na sa inyo, hindi nyo makikita si Kibuloy. Noong kasagsagan na inyong pinaghahanap at ilang bisis nyong gustong salikupin si Bantag dati. May sinabi po ako dyan dati, nandiyan po yan. Na hindi nyo makikita. May itinuro po ako dyan kay Bantag. Hindi nyo makikita. Which is, naging totoo dahil ilang bisis nilang nasalubong si Bantag noong kanilang sinosurveillance ay padaan-daan si Bantag sa kanilang harapan, hindi nila nakita. Another patunay yun ay sinasabi ko. Dito na naman kay Pastor Kibuloy, maliban na lang, sabi ko nga, pero baka malamang-lamang ito ay si Bantag, si Tibes, at saka ito si Pastor Kibuloy, malamang ito ay susuko na ito. May inaantay lang tayong panahon. Ayan. Nag-aantay lang tayo ng konting panahon. Susuko rin po ito. At haharapin po nila yung kanilang yung ikinakaso sa kanila. At sabi ko nga po, pero kung hindi nila gusto na sumuko, kahit pa anong gawin ninyo, katarata lang ang aabutin ninyo. Maniwala kayo. Pero tapos ngayon, dahil plano pa lang ko rin at kamkamin. Itong mga pinundar ni Pastor Kibuloy. Ay, hindi kamkamin ninyo yung yung kung saan dyan mga kabundukan, yun ang kamkamin ninyo, yun ang i-develop ninyo para hindi kayo naiinggit kay Pastor Kibuloy. Mga inggitiro kayo. Tapos ngayon, gusto lang ninyong kamkamin yung kanyang pag-aari dahil na-develop na. Nanisingkong duling, wala kayong itinulong dito. Sarili ng mga membro yan, pira ng mga membro yan. Actually, hindi pira ni Pastor Kibuloy yan. Pira lahat ng mga membro yan. Si Pastor Kibuloy lang ang parang kumbaga, parang ang nag-lead lang at nag-manage lang dito sa Kingdom Nation na ito. Tapos ngayon, kukunin nyo lang basta-basta. Mga ulol yata kayo. Anong sinasabi ni Marcos? Doon sa Channel 7.
Sumuko ka, Kibuloy. Ha? Kung kami sinusunod namin ang batas. Huwag mong pagtaguan ang batas. Sika naman, si Abalos naman, batas is batas. Kailangan ipatupad ang batas. Wisit ang mga putangan nito. Yan. Kailan ba nagkaroon ng magandang maging sa pamilya? Kailan ba nagkaroon ng magandang pamilya kung ang tatay ninyo or head of the family ay higop, sipsip, himod. Hindi lang hinihimod, dinadapaan na nga niya. Hindi lang hinihimod, hindi lang sinisingod, hinihimod na. Hinihigop pa. Kailan ba nagkaroon ng magandang resulta yung isang padre de pamilya sa isang pamilya? Kailan ba naging maganda yung isang pamilya kung bangag yung inyong padre de pamilya? Ito pa ang isa. Talagang ko nito. Talagang napipinto tayo sa gira. Ha? Bakit? May nawawala na po tayong Coast Guard. Ha? Na yung kinuwan po, dinali po ng mga China, yung Chinese. Nawawala. Hanggang kayo po hindi makita. See? Ngayon, bakit ko sinabi na pipinto ang gira? Mag-i-escalate ito. Papayag ba naman tayo na may mamamatay sa atin? Gira ito. Maniwala kayo. Ay kung meron palang na-disgrasya na sundalo natin, ano pa? Bakit yung pa pinagsusunod? Ano yan? Magpapaubos na lang kayo dyan? Ganon? Gusto na lang kayo ubusin na lang ng China dyan? Mag-isip kayo! Sinusunod nyo itong mga bangag na ito, ha? Tingnan nyo, anong ginawa? Ang sinasabi lang, once na may nasaktan, gira ito. Di ba sinabi yan? Naputulan na ng lalaki dyan. Wala. Tapos ngayon nasundan, hindi lang naputulan ng daliri. Sigurado, kinain na ng pating yun dyan sa West Philippines yung Coast Guard dyan na nawawala. Di ba? Tangina. Paiba-iba ang ako na. Ano i-expectin mo dito kung wala sa katinuan? Ha? Wala kayong kwan. Wala kayong, sinabi ko nga, madidiskarni lang kayo. Isusubo lang kayo. Nasa inyo kung hindi nyo gamitin ang tuktok ninyo. Ang sinasabi ko, simulan ninyo, sisiguraduhin ko, ganyan. Kuyog lahat ang mga taong bayan pag kayo ang nanguna dyan. Kasi unang-una, wala pong, hindi po kailanman magtagumpay ang sinasabi niyong people power kapag hindi sinamahan ng mga sundalo at kapulisan. Maniwala po kayo. Wala. Kaya, ang ginagawa ko na lang po rito ngayon, pinagtsatsagaan ko na lang na maglagay na lang ng mga sakit dito sa mga animal na ito. Meron na nga dyan. Halos hindi na makalakad. Meron na nga dyan. Walang tigil ang pagdurugo ang ilong. No. Plus ito. Sabi ko nga, in 3 weeks time, hanggang 1 month, mamamaalam nito.
Maniwala kayo. Malaking bayad. Ito ang tandaan ninyo. Ito sinasabi ko. Hindi magtatagal. Kung lumampas na siguro, kaunti na lang. Pero ang sisiguraduhin ko doon pupunta. Mag-Ave Maria na ito. Mayroon pang isa. Magkakasunod na po yan, yung mga tinusok ko sa lalamunan, magkakasunod na po yan. Ngayon, nagsasuffer na sila. Unti-unti na nakikita ko ng resulta, yung mga tinusok ko sa lalamunan, dahil hindi na nakakakain, bagsak na ang katawan. Kitang-kita ko na po. Sa tuwing mag-appear sila sa television or ano, kita ko na. Iba na yung katawan nila. Mayroon nga din, yung isang tinusok ko ng karayom sa lalamunan eh. Walang ginawa kundi kung ano-anong pinag-iinom na lang eh. Either alak or kung ano pang iniinom niyan, baka kasunod niyan, iinom na ng Sunrox yan. Kasi hindi na nga mapakalian. Parang kung titingnan nyo lang, maganda pa ang kilos, pero hindi na po. Iniinda na po nila yan. Yun na lang gagawin ko. Total, hindi naman tayo makalapit sa mga yan. Dahil punong-puno ng bodyguard yung mga yan. Paano tayo makakalapit dyan? Kumakalat na po yung balita na nasuhulan na ng 1 billion. Itong si, ano to? Itong commissioner ng, sino ba yan? Commissioner ng COMELEC. Sino ba yung pandak na yan? Nalimutan ko, hindi ko na kasi pinag-iintindi mga pangalan nito mga ito eh. Kumakalat na po. At hindi lang basta-basta yung nag-bulgar niyan. Kundi isang congressman, si Marcolita. Dati yung si Bautista na yung commissioner dyan dati, di ba kaya nandun sa Amerika nga hindi makauwi dito dahil ganyan ang ginawa? Ngayon, Garcia pala, yung bagong chairman ngayon, nabigyan na ng 1 billion. Ayon yan, kay Marcolita ngayon, mayroon pang isang umiikot. Na ito ay pinatutunayan na. Kaya pala, walang pagkatalo itong si Lito Lapid. Kasi, sa tuwing eleksyon pala yan, nagbabayad pala ng 1 billion din po yan. Ang ibinabayad sa COMELEC para masiguro yung kanyang panalo. Kung totoo siya, magtataka kayo. Unang-una, napakabobo naman yung mga tao na para iboto ng iboto ito. Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Pero magtataka kayo, walang katalo-talo. Laging nananalo yan sa kanyan, sa election. Dahil pala, nagbabayad pala yan ng 1 billion. Ayon po dito sa mga balita ngayon. Balita na po yan. Hindi na po basta sinasabi ko lang. Kaya ang resource person ko, yung balita na napanood ko. Yung po napanood ko, yung si Congressman Marcolita. Yan. Kung tutuusin nga, imaginin mo na nag-aaksaya tayo ng pira dyan sa mga ganyan mga bubong tao. O kagaya kay Manny. Kay Manny Pacquiao. Di ba kakandidato na naman? Hindi natin alam. Baka nagbayad na rin sa COMELEC yan. Kaya kung iyan ay nanalo yan, sigurado, binayaran ng COMELEC yan. Kasi sino ba naman ang tanga na Pilipino ang bubuto dyan sa mga wala namang kalam-alam? Hindi nga marunong mag-English. Di ba? Pero pag nandiyan sa Senado, ipal din. Yung mga walang katalo-talo na yan. Saka na lang magpapatalo yan, yung tapos na ang termino nila, kagaya ni Lacson na yan, Soto na yan, tapos na ang termino nila, kaya ngayon babalik na naman sila, hindi natin alam kung magbabayad din sila sa COMELEC. Si Gordon na yan. Hindi ba't pinagwagwagan ni President Duterte, yung 185, yung 85 million na kinulimbat din niya dyan sa Red Cross. Di ba pinapasauli kaya ni President Duterte dati? Ano nang nangyari doon, Gordon? Sa 85 million na kinulimbat mo sa Red Cross?
Tingnan nyo. Batas is batas. Sumuko ko na, Kibuloy! Huwag mong pagtaguan ang batas! Yan. Bugok. Nandyan lang kayo sa posisyon. Wala kayong posisyon. Putang ina nyo. Nako. Ay! Sabi ko sa'yo. Yeah! 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 Nasa position lang kayo. Kung wala kayo sa position, ewan ko lang. Pero kahit nasa position kayo, kung tanggapin nyo itong hamon ko na magsusuntukan o magpapatayin sa Luneta, bukas po ang aking linya ng aking telepono para sa ganon ay lahat po ng tatanggap sa challenge ko, welcome po. Basta may pustahan tayo. Hindi po ako lalaban ng walang pustahan. Para ano? Makikipagpustahan ako para dito sa mga kababayan ko. Kasi wala naman kayong ginagawa na tulong sa mga kababayan ko. Bagkos, kinukulimbat nyo pa yung DSWD na yan. Magpakawala nga kayo ng 1 milyon na itutulong nyo sa mga kababayan natin. Yung 1 milyon na ibinigay ninyo, 1 bilyon na pala yung kinawat ninyo. Ililista ninyo 1 bilyon, samantalang 1 milyon lang yung pinamigay ninyo. Tingnan yung mga kawatan kayo, mga hayop kayo. Basta tandaan nyo mga kababayan, ito lang ang hindi na po natin kasalanan kung sakasakalit lumabas yung mga mukhang mga bobo na yan. Hindi na po natin kasalanan. Kasi, basta ang sa atin, wala na po kayong ibuboto. Huwag na po kayong bumoto. Ngayon kung lumabas yung mga, okay lang, sige. Kasi, kagaya nitong lumabas na nabalita nito na 1 billion na binayaran ni Lito Lapid. So, ganyan pala ang patakaran dyan. Tangina. Di sana, kung totoo man ito na, itong Comelec chairman na ito, 1 billion lang pala ito, di sana kinausap mo na lang ako, dinubli ko yung 1 billion na ibinigay ni Conan, huwag mo na lang sana ibininta itong mga taong bayan. 1 billion ka lang pala. Kausapin mo ako, dublihin ko, triplihin ko pa. Yun lang pala eh. Kaya nga ako, sabi ko nga eh, nako. Ako, plano ko, nakakandidato either congressman or senador. Pero na isang 5, ni isang 5 duling, hindi ako gagastos dyan. Bakit? Kasi ang nasa utak ko, papasok ako dyan na hindi ko kailanman binayaran ang aking pagkapanalo. Kasi napakasarap gumawa ng desisyon, napakasarap ang gumurgor kapag natural na ipinanalo ka ng taong bayan. Kaya nga yung sinasabi ko eh, subukan nyo na i-boom itong mga subscribers natin para sa ganun na makita natin kung talagang kaya na nating ipanalo. Saka ko bibirahin yan. Pero sabi ko, pasensyahan na po tayo. Kung sakasakali man po iluklok ninyo ako bilang isang senador o bilang isang kongresista, 1 hanggang 2 buwan lang po ako mananatili dyan. Hindi ko na po palalawigin. Magre-resign na po ako.
para po sa hindi ninyo maintindihan itong ibig ko sabihin, hindi ko na po kailangan. Kasi yung isang buwan or 2 buwan akong manatili dyan, sisiguraduhin ko na nabigyan ko na lahat ng lason itong mga kawatan na yan. Para ano pa? Kaya nga sinasabi ko, hanggat hindi nalalason itong mga kawatan na ito, hindi na ubos lasonin ito, mga kawatan ito, wala po, pauli-uli lang po ang kahirapan. At lalong pahirap ng pahirap pa po ang ating bayan, ang ating mga kapwa Pilipino. Kaya lang po ang purpose ko. Wala na pong iba. Kasi sinasabi ko po rito magkakaroon ba ako ng access na bakit ganun? Nag-iba ang kulay ng kon ko. Hindi po. Parang kasing kulay din yung kahapon na barong ko, hindi ba? Pero magkaiba po ito. Malaki po ang pagkakaiba. Light na light po ito. Nabigla lang ako kasi nakikita ko sa screen ko na parang ganun din kahapon. Pero hindi po. Light po ito. Kasi baka sabihin nyo na hindi ako nagpapalit. Marami po yan. Lalo na pong puti. Pinakamarami ko pong either long sleeve na puti, barong na puti, marami po yan. Mahilig po ako sa puti dahil nga binabagay ko lang po yung pagiging, yung kulay na puti doon sa puso ko. At yan po ay matagal ko nang napatunayan yan since bata pa ako. Ngayon, 175 years old ko na, yun pa rin po ang ginagawa ko. Uulitin ko lang po. Hanggat hindi na lilipol itong mga kawatan na ito, bobo na lang or tanga na lang yung hindi mag-a-agree sa akin. Okay? Kasi tingnan mo yung mga kawatan na yan. Plano na naman bumalik. Kakandidato na naman. Samantalang mga kawatan niya, mga yan. Bilyon ang kinawat na yan ngayon. Nagpahinga lang sila ng isang termino, babalik na naman, mangangawat na naman itong mga ito. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Sa pamamagitan ng subscribe ninyo sa channel ko, malalaman natin kung willing kayo na lipulin ko lahat yung mga kawatan na nandyan. Pinaliwanag ko na po sa inyo. Yun lamang po ang paraan para magkaroon ako ng access diyan sa mga opisina nitong mga ito para mabigyan ko sila ng lason. Yun pong sobre na pagka binuksan lang po nila, sumingaw yung maamoy lang nila. Mga 2 hanggang 3 araw ang itatagal lang nila. Ayaw ninyo yan. Hindi ako kriminal. Pero sinasabi ko po rito, hindi po pagiging kriminal siguro yung ganun. Ang kriminal, yung binaril mo, sinaksak mo na napatay mo, kriminal. Pero ito, bigyan mo ng laso, namatay, hindi ka kriminal, no? Kasi pinagtatanggol mo lang naman itong mga kababayan natin, pinagtatanggol mo lang naman ang pira ng ating bayan na kung saan sila lang ang nakikinabang niyan. Pauli-uli. Tingnan niyo mga, hindi niyo ba napapansin yun, mga kababayan ko? Hindi niyo napapansin? Kung hindi man sila direkta, yung mga kamag-anak nila, anak. Di ba? Ito magbabase tayo doon sa iwinagwagan din ni Paildon dati. Nasangkot sa smuggling ng simento itong anak ni Lacson na ilang milyon. See? Ngayon, ano mga nangyari na doon? Ito po ang plataforma ko. Ang layunin ko lang po, pasukin lang either sa Kongreso or sa Senado. 1 hanggang 2 buwan lang po.
Ganun lang po ang matagal na po yan, 2 buwan. Sabi ko nga po, papasukin ko yan para lang lipulin ko itong mga kawatan na ito. Marami po dyan. Kung mayroon pong mga hindi kawatan dyan, nabibilang lang po. Pero halos lahat po yan, mga kawatan lahat. Hindi napapansin. Bilyon-bilyon po eh. Talagang hindi na natin kayang i-absorb yan sa ating sistema. Yung mga nakikita natin, nalalaman natin na trilyon pa nga eh. Isa pa. Itong ginawa nilang Maharlika Fund na ito. Na, di ba 75 billion po yan ang puhunan dyan. Ngayon nawawala na po yung 500 billion. See? Di-scam itong Maharlika Fund na ito. Grabe. Yun po ang dahilan kung bakit papasukin ko na po yung politika. Dahil sinasabi ko po lahat yan. Nandyan man sila o wala na sila, pag nandyan ako, lilipulin ko itong mga kawatan. Itong mga nagnakaw na ito, lilipulin ko yan lahat. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi ko pinasuka lahat yung mga kanila. Ito tingnan nyo isang vlogger na ito na hampas lupa, patay gutom na ito. Namamalimos nga ito dati. Itong vlogger na ito. Pero nakapagpatayo na ng bahay sa Baguio. Ibinili na rin ng Alphard na Toyota Alphard na nagkakahalaga po yan ng 5 milyon. See? Vlogger po yan. Ngayon, mayroon ding binigyan ng Raptor, binigyan ng condominium na vlogger. Yan pong si Malaking Ilong. Yung pong pinatayuan ng bahay sa Baguio, yan po si Thinking Pinoy. Yan po yung mga anay sa lipunan. Tingnan mo. Kaya di ba pumunta si Lisa sa Dubai, sa Abu Dhabi dahil nga manghihiram ng pera pang puno doon sa 500 billion na nawaldas na doon sa Maharlika Fund. Ngayon alam nyo na. Kaya ganito na lang ako manggigil eh. Dahil in-scam na nga tayo sa butuhan. Binudol na nga tayo sa eleksyon. Pati ba naman yung Maharlika Fund namuhunan ng 75 billion. Ngayon, nawawala na yung 500 billion. Saan ka pa? Ano ang pwede mong isipin? Kung ako ang mag-iisip, kailangan ng lipulin itong mga kawatan na ito. Daming kwan. Yung mga pinaggagastos. Tapos ito nga, si Pastor Kibuloy ang pinagdidiskitahan. Pero bakit hindi pagdiskitahan yung mga smuggler dyan? Sa DA, Department of Agriculture, sa Bureau of Custom, sa lahat ng ahensya actually, lahat ng ahensya, nandyan ang korupsyon, nandyan ang nakawan. Bakit hindi yan ang tutukan ng gobyerno ito kung talagang matino ang gobyerno ito? Kung talagang malinis ang gobyerno ito, hindi tutukan yung mga yan. Yang pogo sa Bamban at saka pogo sa Porac, Pampanga, yan ang tinututukan. Pero papaano yung pogo dyan sa Cavite na pag-aari yan ng maraming politiko? Daming mga politikong sangkot niya sa Pogo, Banban at saka itong Porac. Napakaraming mga politiko. Bakit hindi yan imbestigahan nyo kung talagang matino kayo? Bakit itong si Pastor Kibuloy na wala namang ninakaw sa inyo? Bakit yan ang tinututukan ninyo at naglaan pa kayo ng 10 milyon na para sa kanyang
pagkahuli or may magturo sa kanya. Tapos sasabihin panibangag, sumuko ka na, Kibuloy. Si Abalos naman, batas is batas. Parang kambing na di mo maintindihan. Grabe. Saan papupulutin itong mga ako natin? Itong mga kababayan natin. Okay na nga lang na magkagira para matudas na kayong lahat. Kaya lang hindi eh. Minsan yun po ang pagkaganitong nagagalit na ako. Gusto ko na may gira. Pero hindi pa rin po. Labag pa rin sa aking kalooban kasi nga marami pong madadamay na mga bata, mga kabataan. Hindi bali na itong matatanda eh. Okay na yan eh. Pero paano itong mga bata na ito na magsisimula pala na pangarap na sa buhay, tapos ganun na lang. Kaya hindi pa rin po pwede. Pero ayan, hindi natin maiiwasan. Kaya baka tatahitahimik lang ngayon ito, baka biglang bulwak na ang magpuputukan. Or baka biglang bulwak na lang dyan, nasupukit na tayo ng usok. Wala tayong kamalay-malay. Diba? Eh, wag pa rin tayo pakakasiguro. Anyway, doon po sa mga subscribers ko, at dito po sa mga bago nag-subscribe na naidagdag sa ating channel. At doon po sa mga kapanood ng video nito, mag-subscribe na rin po kayo para sa ganon ay magkaroon ako ng gana na mag-file ng candidacy ngayong 2025. Salamat po sa inyo. At doon pa po sa magsusubscribe, maraming salamat din po. At sinasabi ko po sa inyo, yung pong inyong subscribe hindi po masasayang. Dahil magmula sa inyong pagsusubscribe, bilangin nyo na lang ang araw kung kailan kayo nakapag-subscribe at doon nyo tatanggapin yung biyaya or swerte sa inyong buhay. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.